Meron po bang ebidensya, kasi may mga lumalabas na reports na pinagplanuhan talaga yung pagpatay as in that day na pupunta po si Molinido at yung anak, talagang gagawin ng mag-asawa yung krimen? Yan po ay dahil po dun sa statement na ibinigay po nung ating isang suspect, yung pong kanilang helper, na ayon sa kanya po ay talagang pinagplanuhan na yung mangyayari at yung gagawin po dun sa ating victim, which is hindi naman dapat na kasama yung anak. Kaya lang dahil nga po sa kilala niya yung ating mga suspects, lalo na yung babae, so nadamay na rin po yung bata. So wala na po tayong tinitignan dito na personal na alitan kasi po yung babae na asawa po nung dating pulis, sinasabi inaanak daw po nitong biktima. Wala pong personal na alitan. Talagang tinitignan nating motibo dito dahil i-estafa nung mag-asawa itong pulis po na pinatay at yung anak niya. Tama po, wala naman po tayo iba pang motibong nakikita kasi maayos naman po yung yung relasyon. Sa pagkakaalam niyang ating victim, maayos ang relasyon nila nitong kanyang inaanak, kaya hindi niya naisip na gagawin sa kanya itong krimen na ito. Si Dayan po ay binarel, di po ba, Major? Yes po, binaril po siya sa ulo. Ilang beses? Isang beses po. Opo. Sino bumaril, ma'am? Ayon po dun sa ating isang suspect, ang bumaril daw po ay yung ating pong dismiss na pulis. Yung dismissed na pulis? Opo. Si Christian. Yes po, si Opo. Christian po. Christian Panganiban po ang pangalan, ma'am? Tama po. Opo. Saan siya dating naka-duty, ma'am? Paano to na-dismiss bilang pulis po, Major, kung mamarapatin po ninyo? Meron po siyang kinaharap na kaso na neglect of duty. Meron din po siyang mga awol. So ito po yung ang kinadismiss niya po is yung kanyang grave neglect of duty dahil nag-awol po siya from September 26 hanggang November 6 po ng 2017. Saan siya naka-assign, ma'am? Manila po yung last na unit po niya. Okay. Meron ba itong record na itong Christian Panganiban na ito sa pagiging pulis na anuman pong kasong kriminal? Meron po kaming nakita, kaya lang po wala po tayong records na mahanap doon sa ating siras na involved din daw po siya sa kidnapping at sa illegal detention. So meron na siyang mga kaso, no? Bilang pulis. Nataon lang ang kanyang dismissal sa simpleng awol. Tama po. Yung mga awol, yung mga hindi po niya pagpasok, yun po yung naging dahilan kung bakit po siya na-dismiss. Anong profile nito si Christian? Saan to graduate, ma'am? Ano rango nito? Nung na-dismiss po siya ay patrolman po. Okay. And then, ma'am, sino ang pumatay sa bata at anong pamamaraan ng pagpatay sa bata? Di umano ay nilagyan daw po ng plastic yung ulo ng bata. Kaya po na-suffocate po siya at hindi nakahinga. Sa ngayon po hindi po natin masigurado dahil nagtuturoan po sila kung sino talaga at yung ating tumatayong witness at suspect na yung helper ay hindi po niya ma-sure kung sino sa mag-asawa ang nag-plastic dun sa ulo ng bata. Wow. Saan ginawa, ma'am? Pagkatapos bang barilin itong biktima na si Master Sergeant Dayan, doon din po agad ginawa yung krimen sa bata? Nasa sala po ginawa yung kay Dayan, sa kwarto po ginawa yung sa bata or sa bodega po. Opo. Ilan po ang testigo ng estado ngayon dito, ma'am? Yun lang po bang helper? Pati po yung kapatid ng ating dismissed na suspect. Okay. Siya rin po ay nakakaalam doon sa kung ano nangyari. Kapatid ni Christian. Yes po. Okay. Nakapag-execute na po ito ng lahat ng kinakailangang sinumpaang salaysay. Lahat po sila ay nakapag-execute na po ng kanilang sworn affidavit. Opo. Nasa ngayon itong si Pia Katrina Panganiban at itong si Christian? Lahat po ng ating suspects, yung pong ating 4 na suspects, kabilang po si Christian at si Pia ay nasa custody po ng CIDO QCPD. Opo. Meron na pong kaukulang inquest ito? Na-inquest na po yung ating mga suspects nung kahapon po itong kapatid at nung nakarang araw naman po yung 3. Okay. Murder po ito? Homicide po. Homicide. Yes po. Opo. Ma'am,
sino ang nagtapon sa bangkay nitong si Sergeant Dayan at sa bangkay ng bata? Naganap po yung pagtatapon nung mga labi nitong ating mga biktima. Nung tatlo, nandun po silang tatlo, yung ating helper, si Pia at si Christian. So silang tatlo po ay nandun din sa sasakyan nung i-dispose po nila yung mag-ina. Opo, ito hong helper, ito ngayon ang testigo. Tumatayo po siyang testigo, opo, pero suspect pa rin po siya. Okay, so yung apat kanin yung suspect, itong si Pia Katrina, si Christian, yung helper, at saka yung kapatid ni Christian ang mga suspect. Tama po. Okay, sila ba'y makakasama sa isang selda? Naka-separate po yung selda ng babae sa lalaki po. Opo, oo. Ma'am, sorry po, masyado lang ako matitalye, pero ang gusto lang ho namin malaman dito, kung gaano po ito kasolid, pati po yung testimonya ng dalawa, kasi kung assuming lang po na wala yung dalawa, na hindi nagsasabi nung kanyang salaysay yung helper at yung kapatid ng Christian, ano pa ho ang hawak ng pulis na ebidensya para ho matumbok talaga itong mag-asawang ito? Siyempre po yung po mga salaysay ng ating mga iba pang, yung complainants po natin, yung nakakaalam po ng pagpunta ng ating mga victim dito po sa bahay ni nung ating agent at sa kanyang asawa. Ganon din po yung transaction po na naganap dun sa bumili po ng Innova ng ating victim at yung ating mga CCTV at iba pa pong ebidensya na nakala po natin. Opo, ang ginamit pong sasakyan para ho itapon yung mga bangkay ng biktima dito, kaninong auto po, ma'am? Ito po ay pagmamay-ari ng mag-asawang panganiban. Opo. At meron kayong kaukulan pong mga CCTV doon, ma'am, ano po, na kumbaga yung kanyang ruta na iklaro po ito. Yan. Tama po, yung kanila pong pag-alis ng kanilang village, ganun din po yung pagpunta nila, pag-check-in nila sa isang hotel, after po nilang ma-dispose yung mga bodies, is meron po tayo mga CCTV po nun. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!